Kasi ang hindi naiintindihan ng mga magnanakaw na ito at sa mga huwad na mga lingkod bayan, kung ano ang puso ng totoong lingkod bayan. Yung karumal-dumal na pagkabuhaya. No? So, yan yung pagkagahaman talaga. And once again, you pointed out very correctly. Ang AFP ay tatahimik pa dito. Ito sa kawalangyaan ng pagkatraidor ng Marcos administration. Takin mo in-announce pa ni Stella Kimbo kahapon na they are now cutting off the budget of the Vice President na proposed na 2.2 billion to 723 million na lang buong taon, buong opisina. Nag-react si Mr. Bochanko, ang writer sa Philippine Star, at sabi niya, napakalaking disrespect, kawalang respeto po sa taong bayan sapagkat, Ma'am Lorraine, I would like to get your opinion on this. 22 deputy speakers, bawat isa sa loob ng House of Representatives will be given additional 750 million, essentially pork barrel po ito. At ang bawat kongresista, that includes the 3 Communist Party, NPA recruiter, terrorist sponsors, party list ng CPP, NPA, NDF na makakatanggap din. Bawat isa sa kanila, tag 100 million. Hindi pa kasama ang billions na pondo ni Martin Romualdez at ng asawa niya. Ma'am Lorraine, your take on this? First of all, I'd like to respond first to yung sa Vice President. Kasi ang hindi naiintindihan ng mga magnanakaw na ito at sa mga huwad na mga lingkod bayan, kung ano ang puso ng totoong lingkod bayan. At yun, napakaganda ng sagot ng Vice President. At talagang totoo yung sinabi ni Secretary Panelo, no, na she is a public servant. She will work, no? And so I want to tell you kung ano yung accomplishments ng Vice President. Okay, amazing accomplishments. Marami siyang regional offices. The first time ever that this has ever happened. And yung kanyang accomplishments, no? As of last year, no, for that whole year, for their for the medical assistance, no, a grand total in 2024 lang 96,771, and then and then an additional of 7,244 served, and in medical and burial assistance 75,857. That's worth 376 million. Medical assistance. Yeah, and then may libreng sakay siya na 1.3, 166,193 that were served. And then the OVP relief operations that were served from July 24 to 26, just those 2 days. In 2024, over 3,000 families served, 20 evacuation areas covered, 5,634 food and non-food items distributed. You know, I could go on and on. This is the heart of a true public servant. So, she will continue to work. She will continue to be true to the mandate of the Filipino people. No? Hindi naman, this is why she's so beloved by the Filipino people, and why, despite the billions that are being spent to destroy her because of the political ambitions of Martin Romualdez and the Marcos family, she continues to be the most trusted. No? And this is why, again, they don't understand, Eric, yung itong mga nandyan sa Kongreso. Congress is really now abysmal. Katulad ng sinabi ni Bochanko, at saka ni Cito Beltran. They really are talagang winawasak ang Pilipinas. And we have seen their overreach and yung yung karumal-dumal na pagkabuhaya. No? So, yan yung pagkagahaman talaga. And once again, you pointed out very correctly. Nakaka-recover ang CPP, NPA, NDF, ang teroristang organisasyon na walang ibinigay sa Pilipinas kundi pighati at pagkawasak ng Pilipinas lampas kalahating siglo na ibinigay ni President Duterte kay Bongbong Marcos, ang isang CPP na naghihingalon na, pero dahil kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos, ngayon buhay na naman ang CPP, NPA, NDF. So ang ibig sabihin, nakaka-recover sila at makakabalik sila. Yes. No, kung hindi tayo magmasid at kung ang AFP ay tatahimik pa dito, ito sa kawalangyaan ng pagkatraidor ng Marcos administration na
bumalik pa ang huwad na peace talks na alam natin kung ano yan, mga sirs. Kalokohan. Diba? Ano yan? Huwad yan. At yan yung kung bakit pa sila tatagal pero hindi na papayag ang Pilipino dito. Ma'am, magandang pinunto ninyo, ha? Mantakin mo may 3 representante dyan na naiwan. Ang CPP, Yeah. NPA, NDF. Si Raul Manuel, NPA recruiter po ito. At nakarecord sa Senado ang mga revelations na ito. At siya ang nagre-represent ng Kabataan, NPA recruiter party list. Si Arlene Brosas, ganon din po. NPA supporter ito at terrorist sponsor po sila sapagkat ang pinagtatanggol nila CPP, NPA, NDF. Okay. Pangatlo, ma'am, si Franz Castro, convicted criminal with sa Toro Campo at dapat nasa kulungan ito, hindi si Yes. Pastor Kibuloy at ang mga ministro ng KOJC. Convicted sa child abuse and child abuse. trafficking sa Talaingod. At ito po ay inappeal nila, hindi natin maintindihan bakit hindi sila nakukulong. Ma'am, itong 3 lang, ha, hindi pa kasama ang mga buaya at buitre na mga politikong ganid sa loob ng Kongreso. They have more than 400 million for 2025. In 2024, That we know of. yun lang nalaman natin. In 2024, they have more than 350 million. Mantakin mo, kalahati lang sa budget ni Inday Sara, mapupunta na sa 3 na ito. Samantalang ang Vice President na lumalaban sa CPP, NPA, NDF, ang Vice Presidente na nanindigan para sa mabuting pamamahala at matino na pagpapatakbo ng gobyerno, tatanggalan mo ng budget just because Eric, kalaban nila. ipaliwanag mo, saan dinadala nitong 3 ito ang taxpayers money, ang kapera ng Pilipino na ibinibigay sa kanila? Saan idinadala ni Arlene Brosas ng Gabriela, ni Franz Castro ng ACT, at ni Raul Manuel ng Kabataan? Saan nila dinadala? Number 1, ma'am, wala naman sila mga karsada, water system, o anumang programa na may pakita. Saan po nila dinadala ito? Dinadala po nila ito sa allowances ng mga full-time CPP organizers sa urban man o sa rural areas. Ibig sabihin po, dinodoktor yan. Hinihilot at ginagawan ng mga peke na mga taga-pirma na may nare-receive na mga allowances. Ibig sabihin, ang malaking bahagi ng pondo, allowances, na mga full-time operators nila na kagaya dyan sa bayan, sa LFS, sa Gabriela, sa Kabataan, sa Anak Bayan, Kilusang Magbubukid, KMU, ang mga front organizations na ito, may mga full-time cadre sila. Ma'am, dyan na pupunta ang malaking bahagi. Pangalawa, sa operations ng NPA, para hindi halata, idadaan po yan sa kanila mga front na mga NGO at people's organization. Kunwari, assistance nila yan. So, papalusutin nila yan. Yan pong ginagawa namin nang nandun pa ako. So, yan po ay napupunta din sa NPA. Third, napupunta po yan sa pondo ng Central Committee. There is a unit called National Finance Commission. The National Finance Commission controls everything. Negosyo, NGO, extortion, and party list na mga pondo. So ang National Finance Commission, Ma'am Lorraine, mga kababayan, hawak po yan ng central staff organ ng Central Committee. So for example, si Franz Castro, mayroon siyang 150 million. 70 million mula doon sa kanilang office budget, 170 million lahat. So bawat isa sa kanila, ang maiiwan sa kanila, yung kanilang operational budget sa office at sa kanilang mga staff. Pero mga staff nila, mga Communist Party cadre din po ito, Ma'am Lorraine. Ibig sabihin po, technically, tama ang pinupunto mo, Ma'am Lorraine, na ang recovery at ang paglakas muli ng CPP, NPA, NDF ang nagpupundo, gobyerno. Mantakin nyo mga kababayan, 410 to 450 million sa 2025 ang mapupunta sa 3 operatiba ng CPP, NPA, NDF. Ang at magagastos niyan at mag-approportion niyan ay ang National Finance Commission ng Central Committee ng Communist Party of the Philippines. Paano nila may tatago? May mga NGO po sila, non-government organizations. Mayroon sila mga people's organizations. Mayroon po sila mga alliance network na dito nila pinapadaan. Ito dapat ang sinikwister at pinaralyze ng Anti-Money Laundering Council at ng ating Anti-Terrorism Council sapagkat ang pinupunto namin ni Ma'am Lorraine, hindi na po ito mabubuhay sapagkat lugmok na ang NPA by 90%. Yeah. Pero muli sila makaka-recover at makakapag-recruit kung may pundo sila para i-finance sa mga full-time cadre at organizers nila. May tanong pa ako, Eric, no? Kasi si Speaker Martin Romualdez at ang tingog na party list, no? Na party list ng asawa niya, at party list ni Martin Romualdez, ay bit-bit parati itong 3 itlog na to, no? Pag nagbibigay ng ayuda.
what is the harmful effect of that to the Filipino people with regards this communist terrorist insurgency nang nagbibigay ng ayuda sa kanila ay mga komunistang teroristang CPP, NPA, NDF. Nare-reinforce po ang kanilang panloloko. And because of that, nabibigyan ng platform ni Congresswoman Yeda Romualdez na asawa ni Martin Romualdez at Chief ng Accounts Committee ng House of Representatives na may kontrol ng mga pera sa loob ng Kongreso at ni Martin Romualdez, nare-reinforce po nila at nabibigyan ng platform ang CPP, NPA, NDF para maging legitimate, kunwari. Ang kanilang recruitment, ang kanilang panloloko, at the same time, magpapatuloy po ang kanilang infiltration. Number 2, sa tanong ni Ma'am Noreen, magagamit po nila ito sa muling pagbubuo ng mga network, organizations, at lalo na po sa paghikayat ng mga kabataan. No? Tingnan nyo, kasama namin ang Speaker of the House, kasama namin ang kanyang asawa, kasama kami sa Ayuda Program. So kami ay legitimate. That is the cover na binasag po ng NTF-ELCAC. Yan pong dahilan kung bakit may kaso kami ni Ma'am Noreen. Ayos lang. Sa ganyang paglantad sa kanila. Mananalo tayo doon. O dapat. At yan pong dahilan kung bakit dinadala nila kami sa red tagging na reklamo, dinadala nila kami sa korte, sa kaso, sapagkat ayaw nilang matanggal ito. Kasi pag natanggal ito, kagaya ng ginawa namin noon sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, nagkakaroon po ng malinaw na pag-unawa ang mamamayan. So ano pong delikado? Kapag nasa entablado sila ng mga ayuda ni Martin Romualdez. 3 po yun. Lumalawak yung network of support nila, nagiging legitimate sila sa mata ng communities at mga sektor, nagiging madali ang kanilang recruitment, at nagiging malaki ang kanilang access to public funds and alliance network due to the platform provided by Martin Romualdez. At hindi yan mangyayari na ang beneficiaryo si Martin Romualdez lang. The beneficiary also includes Marcos Jr. Ayun. So my question, Eric, I've seen it, no? Now I'm learning. I have a deeper understanding kung bakit tumagal ang